Ang lumang bahay ni Gregor at Ofelia Ramores ay tila isang antigong museo sa gitna ng Bacolor. Nakalugmok ito sa gitna ng isang bakuran na tinubuan na ng malalagong damo, at sa bawat haligi ng bahay ay may mga ukit na kwento ng kahapon. Ilang mga lamat ng digmaan, alaala ng serbisyo sa bayan, at mga anino ngayon na nahimik na lang sa sulok ng silid. Si Ofelia, isang babaeng nasa edad 53, ay palaging nakasuot ng simpleng duster at palaging may lapis o brush sa kamay. Dating forensic sketch artist sa NBI, ang kanyang mga daliri ay parang hindi nakasanay sa katahimikan. Sa bawat paggalaw ng kanyang kamay sa papel, muling nabubuhay ang mga mukha ng mga nawawala, ng mga kriminal, ng mga taong naging bahagi ng kanyang mahaba at tahimik na serbisyo sa bayan. Ngunit ngayon, ang kanyang sketchpad ay hindi na para sa kaso, kundi para sa alaala. Tahimik ang buhay niya mula nang sumakabilang buhay ang kanyang kabiyak na si Gregor Ramores, isang retiradong intelligence officer. Isang umagang malamig at kulay abo ang langit. Bumagsak si Gregor sa kanilang hardin habang nagdidilig ng halaman. Walang paunang senyales, walang huling habilin, tumigil lang ang kanyang puso, at kasama nito, tila tumigil na rin ang sigla sa paligid ng kanilang tahanan. Simula noon, naging mapag-isa si Ofelia. Wala na siyang ginusto, kundi katahimikan. Ang mga anak nilang sina Ivo at Zandra, bihira nang magpakita. Kung darating man, madalas ay hindi dahil sa pagmamalasakit, kundi sa mga tanong na puro may kinalaman sa pera. Ama, kamusta ka na dyan? May naiwan ba si Papa na account na hindi mo pa nababanggit? Tanong minsan ni Ivo sa gitna ng kanyang mabilisang pagbisita. Suot niya ang Ray-Ban shades at nakaitim na leather jacket kahit tirik ang araw. Hindi ko na maalala, Ivo, sagot ni Ofelia habang pinipilit ngumiti. Mas mahalaga pa rin naman ang alaala natin sa kanya, hindi ba? Ngunit walang sagot si Ivo. Tumingin lang ito sa relong mamahalin at sabay sabing, "Sige ma, may meeting pa ako sa San Fernando." Si Zandra naman, mas formal pero mas mapanuri. Sa huling pagbisita nito, bitbit ang asawang si Lucky, isang abogadong laging nakasando sa loob ng kanyang blazer. Tiningnan nila ang paligid ng bahay. "Sayang ang loteng to, ma," sabi ni Zandra habang nakatayo sa veranda. "Kung ibebenta natin, malaki ang makukuha. Pwede nating i-invest, di ba, Lucky?" Ngunit hindi sumagot si Ofelia. Tinitigan lang niya ang dating duyan kung saan palaging nakaupo si Gregor at tila may gustong alalahanin. Sa kabila ng pag-iisa, hindi kailanman pinabayaang mapuno ng alikabok ang bahay. Araw-araw ay nililinis niya ang silid ni Gregor. Inaayos ang mga painting sa gallery room, isang silid na pinuno niya ng kanyang mga obra noong aktibo pa siya sa serbisyo. Nandoon ang mga sketch ng mukha ng mga kriminal, mga biktima ng krimen, mga nawawala at ilang personal na larawan ng kanyang pamilya. Masasayang araw na tila ba ngayon ay lumipas na parang ulap. Isang hapon, habang naglalampaso ng sahig ng lumang silid aklatan, narinig niya ang tunog ng kampana sa gate. Mabagan siyang tumayo, pinunasan ng pawis at tinungo ang pintuan. Pagbukas niya ng gate, isang matandang lalaki ang nakatayo roon. Nakaitim na Amerikana, may hawak na sobre. "Ginoo?" tanong ni Ofelia. "Mrs. Ofelia Ramores po?" tanong ng lalaki. "Ako po. Inihabilin po ni Ginoong Gregor Ramores bago siya pumanaw. Ayon sa kanyang testamento, ipapadala ko raw po ito sa araw na ito, 3 taon mula sa kanyang pagkamatay." Nag-aalinlangan si Ofelia pero kinuha ang sobre. "Maraming salamat po." Tumango lang ang lalaki at umalis ng hindi lumilingon. Napansin ni Ofelia ang selyo, kulay lila, may palatandaan ng militar sa gilid at pirma ni Gregor sa likod. Nang buksan niya ang sobre sa loob ng bahay, nandoon ang isang liham. "Ofelia, kung binabasa mo na ito, malamang ay dumarami na ang pagdududa mo sa paligid. Hindi ako umalis na walang iniwan. Ang tunay na testamento ay nasa pangangalaga ng Brando Casimiro. Ito ay maaari lamang buksan sa mismong araw ng iyong ikapinipinto na kaarawan. Huwag kang matakot. Tandaan mong ikaw ang pinili kong tagapangalaga, hindi lang ng kayamanan,
kundi ng dangal ng ating pangalan. Mahal na mahal kita. Gregor, nanlambot ang tuhod ni Ofelia. Umupo siya sa lumang silya sa may pasilyo, hawak-hawak ang sulat at nagsimulang manginig ang kanyang mga daliri. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. 3 buwan na lang ay ika-pinipinto na kaarawan niya. Anong meron, Gregor? Bulong niya habang pinagmamasdan ang larawan nilang mag-asawa sa estante. Hindi niya alam, pero simula sa araw na iyon, ang katahimikan ng kanyang mundo ay unti-unting mababasag at ang mga anak na minsang kinagigiliwan niya ay unti-unting magpapakita ng tunay na kulay. Simula nang matanggap ni Ofelia ang sulat mula kay Gregor, tila may kakaibang katahimikan sa paligid ng bahay. Hindi ito ang uri ng katahimikang kinagisnan niya. Ito ay tila bagyong nagkukubli sa likod ng manipis na ulap. Ilang araw lang natapos niyang matanggap ang liham, biglang dumating si Sandra, kasama si Lucky, na may dalang mamahaling grocery items, bulaklak at isang imported na cake mula sa BGC. Ma, bungad ni Sandra, sabay yakap kay Ofelia. Miss na miss ka na namin ni Lucky. Bakit hindi ka man lang nagpaparamdam? At di ko alam na may kailangan pa akong iparamdam. Sagot ni Ofelia. Bahagyang nagulat pero nakangiti pa rin. May okasyon ba? Wala lang ma, sabat ni Lucky, sabay kuha ng mga dala sa kotse. Napag-isipan lang naming dalawin ka. Sayang naman tong bahay kung hindi pinupuntahan, di ba? Hindi nagpakita si Ofelia ng hinala. Ngunit ramdam niya ang biglang lambing ng dalawa. Ilang buwan na rin silang hindi nagparamdam. At sa lahat ng araw, bakit ngayon? Kinabukasan, dumating din si Ivo. May bit-bit na bagong laptop. Ma, may regalo ako sa'yo. Para updated ka na rin sa social media. Baka sakaling gusto mong mag-vlog. Sabay tawa ni Ivo. Vlog? Ako? Napakunot noo si Ofelia habang pinunasan ang kamay mula sa pagdidilig. Hindi ko na nga kilala yung mga apps na yan, anak. Naku, ma, simple lang to. Tuturuan kita, sabay lapit ni Ivo at kinabit ang bagong laptop sa mesa. Ilang araw na naging mabait at maalaga ang magkapatid. Si Sandra ay laging nagluluto ng paboritong putahing sinigang ni Ofelia. Si Ivo naman ay palaging nagyayawa ng kwentuhan. Pipong wala na siyang ibang ginagawa kundi ang umalalay kay Ofelia sa lahat ng galaw nito. Ngunit hindi lingid sa mata ni Aileen ang tagapag-alaga sa bahay na may kakaibang kilos ang magkapatid. Hindi ito ang normal nilang lambing. Kapag hindi nakatingin si Ofelia, palaging magkausap sina Sandra at Lucky sa likod ng hardin. Si Ivo naman ay palaging nasa telepono. Tila may tinatawagan tungkol sa coins, exchange rate at wallet address. Isang gabi, habang abala si Ofelia sa pag-aayos ng mga lumang painting, narinig niya ang mahihinang bulungan mula sa veranda. Hindi niya sinasadya, ngunit biglang sumilip siya. Nandoon si Sandra, may hawak na tablet at kausap si Lucky. Kung maayos natin ang legal guardianship, pwede nating i-convert ang mga property sa pangalan ko, bulong ni Sandra. Hindi mo ba pwedeng gamiting senile ang nanay mo? Tanong ni Lucky. Magpagawa tayo ng psychiatric report. May kakilala ako sa mental facility sa Cavite. Napaatras si Ofelia. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ngunit imbes na magwala, pinili niyang tumahimik at dumiretso sa silid. Kinabukasan, wala siyang binanggit. Pero nagbago ang kanyang mga kilos. Mas tahimik na siyang nagmamasid. Kinausap niya si Aileen ng pribado. Aileen, mahina niyang wika habang naguhugas sila ng tasa. Napapansin mo ba ang mga anak ko? Parang biglang naging masyado silang mabait. Napansin ko rin po, ma'am. Sagot ni Aileen habang pinupunasan ng baso. Pero may ginawa na rin po akong hakbang kung sakali. Anong hakbang? Nilagyan ko na po ng micro CCTV ang gallery room at sala. In case lang po na may gawin silang hindi ka nais-nais. Hindi makapagsalita si Ofelia. Gusto niyang umiyak, pero hindi siya dapat mabasan. Hindi ngayon. Hindi pa siya pwedeng bumitaw. 1 linggo ang lumipas. Sa isang hapunan, habang sabay-sabay silang kumakain ng sinigang,
Biglang nagtanong si Ofelia. Ivo, Sandra, bakit nga ba bigla kayong naging maalaga? Nagkatinginan ang magkapatid. Si Sandra ang unang nagsalita. Ma, masama ba na mahalin ka namin? Hindi naman, sagot ni Ofelia diretso ang tingin. Pero bakit ngayon lang? Ngayon lang namin na-realize na kulang kami sa atensyon sa'yo, sabi ni Ivo, pilit ang ngiti. Lalo na't may nabanggit kang testamento. Tumigas ang paligid. Ang kutsarang bumagsak sa mesa ay tila naging thunderclap sa katahimikan ng kwarto. Si Aileen, na nakatayo malapit sa ref, ay napatingin kay Ofelia. Tumango si Ofelia sa kanya ng bahagya, isang senyas na hindi pa tapos ang laban. Wala pa namang sinasabi sa testamento. Saad ni Ofelia, malamig ang boses. Kung totoo ang sinasabi niyong pagmamahal, dapat hindi ito may kinalaman sa kung anong iiwan ko. Ma, huwag mo aming husgahan. Anak mo kami. Sambit ni Sandra, medyo napataas na ang boses. At ako ang ina ninyong tinuring ninyong invisible sa loob ng 3 taon. Matatag ang tono ni Ofelia. Hindi ako humingi ng kayamanan, pero binigyan ako ng katahimikan. At ngayon, binabasag niyo lang ito. Tumayo si Ivo. Bakit ba parang ikaw pa ang galit, ma? Gusto lang naman naming protektahan ang kayamanan bago pa ito mawala sa wala. Hindi kayo nag-aalala sa pagkawala ng kayamanan, saad ni Ofelia. Nag-aalala kayo sa pagkawala ng kontrol. Nagkatitigan silang tatlo. Walang nagsalita hanggang sa dahan-dahang tumayo si Sandra at hinila si Lucky paakyat sa silid. Naiwang si Ivo na nakatitig lang sa sahig. Sa sulok ng kwarto, si Aileen ay pinindot ang maliit na remote. Sa loob ng kanyang cellphone ay nagsimula ng mag-record ang CCTV footage. Hindi ito para sa social media. Hindi ito para sa pulis. Ito ay para sa araw na kailangang ipaglaban ang katotohanan. At darating ang araw na iyon. Mas maaga pa sa inaakala nila. Lumipas ang ilang linggo. Mula nang maramdaman ni Ofelia ang malamig na intensyon ng sariling mga anak. Sa bawat araw na dumarating, mas lalong nagiging mabigat ang kilos ng paligid. Ang bawat hapunan ay may tahimik na tensyon na para bang may usapan na hindi para sa kanya. Tahimik siya ngunit hindi bulag. Lahat ay nararamdaman niya. Ang pilit na lambing, ang mga sulyap ng pag-aalala na hindi totoo, at ang biglang dami ng tanong tungkol sa kanyang kalusugan. Isang gabi, habang nagpapahinga siya sa silid, dumating si Lucky. Kasama nito ang isang lalaking may hawak na clipboard at stethoscope. Matangkad, nakaputing coat, ngunit walang bit-bit na ID. Ma, tawag ni Sandra na kasunod nila. Ito po si Dr. Herbert Manrique. Gusto lang po naming ipacheck ang inyong kalagayan. Routine lang po ito. Kasi parang napapansin naming parang iba ka na raw kumilos. Napakunot ang noo ni Ofelia. Iba? Saan banda? May nagsabi pong kapitbahay na narinig ka raw na nakikipag-usap sa mga anino sa gabi, sabat ni Lucky habang nagbubuklat ng file. Hindi naman ito unusual sa edad natin, ma, pero mas mabuti ng maagapan. Hindi ako baliw, mariing sagot ni Ofelia. Ngunit hindi natinag ang tatlo. Si Dr. Herbert ay agad nagsimula ng kunwaring assessment. Tinatanong kung anong araw na raw, kung sino ang presidente, kung ilang taon na si Ofelia. Masyado niyo akong minamaliit, ani Ofelia, nakatingin kay Sandra. Ang totoo, gusto niyong ipakita na hindi ako stable para maagaw niyo ang lahat. Ma, huwag kang ganyan, sabi ni Sandra, kunway umiiyak. Mahal ka lang namin, ayaw naming mapahamak ka, lalo na't may testamento. At doon nagsimulang pumasok ang totoong dahilan, ang testamento. Makalipas ang ilang araw, sunod-sunod na ang mga dokumento na inilalapit kay Ofelia. May form para sa voluntary evaluation, may waiver sa access ng bank account para sa proteksyon, at isang kontrata kung saan siya ay pumapayag umanong ipamanage ng kanyang mga anak ang kanyang estate pansamantala. Hindi ko ito pipirmahan, mariing tinig ni Ofelia sa isang umagang binasa niya ang mga papel sa veranda. Hindi ako tatanga-tanga, Sandra.
Ma, sabat ni Ivo na kararaping lang at tila lasing pa. Ano bang gusto mong palabasin? Na kami gahaman? Hindi ba yan ang pinapalabas niyo mismo? Balik ni Ofelia, malamig ang tingin. Na ako ang nawawala sa sarili? Na ako ang hadlang sa plano ninyong makuha ang iniwan ng ama nyo? Ma, kapag hindi ka pumirma, mawawalan ka ng karapatan. Nakausap na namin ang abogado ni Papa noon. At may clause doon, kung mentally unfit ka, mawawala ang bisa ng mana sa'yo. Sabat ni Sandra. Palusot, ngunit may halong pananakot. Wala ayong hawak na ganyang dokumento. At kung meron man, sigurado akong hindi totoo. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Ofelia sa kanyang kama, nilapitan siya ni Lucky. Suot niya ang kanyang leather sling bag. Dala-dala ang ilang papel na inilagay sa clipboard. Ofelia, Ania, isang pirma lang. Mas madali para sa lahat. Hindi na nagsalita si Ofelia. Pinanood lang niya si Lucky habang inaabot ang ballpen. Pero hindi niya ito kinuha. Makalipas ang ilang araw, nagkunwaring may emergency si Ofelia. Nahilo raw ito sa loob ng banyo. Agad dinala sa isang private facility sa Tagaytay, ang Claridad Mental Wellness Center, na pinamumunuan ni Edelmira Cruz, isang administrator na may dating koneksyon kay Lucky sa isang kaso ng guardianship dispute. Pagkarating nila doon, agad na isinailalim si Ofelia sa observation. Walang tanong, walang legal counsel. Si Lucky at Sandra ang nag-fill out ng lahat ng papeles. Dahil sa nilagdaang mga peking waiver, inangkin ng mental institusyon ang buong kontrol sa kanyang medical stay. Ligtas na siya rito, wika ni Edelmira kay Sandra habang ini-escort si Ofelia sa loob ng pasilidad. Basta't bayad ang donasyon para sa facility, kami na ang bahala sa records. Gagawin namin ang lahat, bulong ni Sandra. Basta siguraduhing hindi siya makakalabas hanggat hindi nabubuksan ang testamento. Sa loob ng Claridad, isang malamig at puting silid ang pinagdalhan kay Ofelia. Wala siyang cellphone, walang sketchpad, ni wala man lang salaming para makita ang sarili. Binantayan siya ng mga tauhang inutusan ni Edelmira. Sa bawat tanong ng nurse, ang sagot ni Ofelia ay palaging mahinahon. Ano pong pangalan ninyo? Ofelia Ramores. May naririnig po ba kayong boses ngayon? Wala. Pero ngayon gusto kong marinig ang tinig ng hustisya. Ngunit sa kanilang records, iba ang isinusulat. Patient exhibits mild delusional behavior. Claims to hear justice and whispers from dead husband. Sa labas, tahimik lang si Aileen. Alam niyang may nangyaring masama. Naka-off ang cellphone ni Ofelia, hindi ito nagpaparamdam at walang anino ng mga anak sa bahay. Ngunit may isang bagay siyang hawak. Ang backup file ng CCTV recording mula sa gallery room. At iyon ang unang barahan ng katotohanan na tiyak niyang ipupukpok sa harap ng batas. Sa tamang panahon, 1 linggo na ang lumipas mula nang ikulong si Ofelia sa Claridad Mental Wellness Center. Sa loob ng pasilidad na iyon, walang relo, walang bintana na nagpapakita ng labas at lalong walang karapatan ang isang pasyente na tulad niya. Ang kanyang kwarto ay kulay puti, malamig at may isang ilaw lang na palaging nakabukas kahit 10 oras ng gabi. Ang mga tauhan doon ay tila may nakaprogram na script. Ngumiti, magsabi ng para po sa ikabubuti ninyo ito at pagkatapos ay sulat sa chart ang mga kasinungalingang hindi kailanman nangyari. Nang unang gabi, pinilit siyang sumailalim sa oryentasyon. Isang seremonya kung saan kailangan niyang magsalita sa harap ng mga staff habang hinihimay ang kanyang kasaysayan. Ngunit nang tumanggi si Ofelia, isinulat sa ulat, patient is uncooperative, exhibits resistance, potential for aggression. Bilang isang high-risk patient, tinanggalan siya ng karapatang tumawag o sumulat. Wala siyang access sa kahit anong uri ng komunikasyon. Ang kanyang sketchpad ay kinumpiska, pati ang ballpen na ginagamit niya sa pagsusulat ng tula ay kinuha.
Anumang pahayag niya ay ikinakahon ng mga staff bilang delusyon. May mga araw na binibigyan siya ng gamot na hindi niya alam ang pangalan. Mga tabletang may epekto sa ulirat. Sa likod ng isang CCTV camera sa kwarto, nakatanaw si Edelmira Cruz habang pinapanood ang bawat kilos ni Ofelia. Tagal din bago ko napanood to. Bulong niya kay Zandra sa telepono. Pero ayos, pasok na pasok sa profile. Ang galing ng pagkakaset up. Hindi na makakalabas yan kahit may abogado pa siya. Good, lalong hindi dapat umabot sa birthday niya. Sagot ni Zandra. Kapag nabuksan ang testamento sa birthday niya at nandun pa siya, wala kaming kontrol. Kailangang mapatunayang hindi siya fit sa araw na yun. Samantala, sa Bacolor, si Aileen ay unti-unting inilalabas ang tapang na matagal niyang itinatago. Pinilit siyang paalisin ni Zandra, tinanggal sa serbisyo sa bahay at binigyan ng ilang buwang separation pay na ayaw niyang tanggapin. Hindi mo na kailangang bumalik sa bahay, Aileen. Matigas na sabi ni Zandra sa huling harapan nila. Wala ka ng lugar doon. Ang tanong po, ma'am, malamig na sagot ni Aileen. Kayo po ba talaga ang may-ari ng bahay? Tumalikod si Zandra, halatang hindi komportable sa tinuran ng dalaga. Sa mga sumunod na araw, hindi tumigil si Aileen sa paghahanap ng paraan para makapasok sa Claridad. Gamit ang kaibigang nurse na si Marfe, nakahiram siya ng ID at uniforme. Lumikha siya ng peking profile bilang volunteer psychiatric aid. Sa tulong ng lumang koneksyon ni Gregor sa ilang taong hindi pa nababayaran ng utang na loob, nakalusot siya sa loob ng pasilidad at doon niya nakita si Ofelia. Payat na, medyo nanlalabo ang mata, ngunit matatag pa rin ang postura. Hindi tulad ng inaasahan niyang masisiraan na ng bait, si Ofelia ay tila kalmadong leon sa loob ng hawla. Ma'am, bulong ni Aileen habang nililinis ang tray ng pagkain sa loob ng kwarto ni Ofelia. Ako po ito, Aileen. Biglang napatigil si Ofelia. Mabilis siyang tumingin at bahagyang tumulo ang luha. Akalain mong makakapasok ka dito? Mahina niyang sabi. Anong balita sa labas? Inapakialaman na nila ang mga ari-arian, ma'am. Pero may nakita ako. May kailangan po kayong malaman. Bago pa siya pumasok sa pasilidad, si Aileen ay bumalik sa lumang gallery room ni Ofelia. Naalala niya ang laging sinasabi ng matanda noon. May ilang sikreto si Gregor na tinago hindi sa sulat kundi sa sining. Sa likod ng isang painting ni Gregor na may pamagat na ang inang walang tahanan, nakita niya ang lumang cabinet na may lumang lock. Sa ilalim nito, may panel na umiikot, parang vault na gawa sa kahoy. Nang buksan niya ito, may folder na itim, nakasealed at may tatak ng NBI. Nakasaad sa harap, confidential or final will to be opened only on OFR 55. Nanginginig ang kamay ni Aileen nang buksan ito. Sa unang pahina ng testamento, agad niyang nakita ang mga linyang ito. I, Gregor Ramores, of sound mind and clear intent, do hereby declare that my children, Ivo Ramores and Zandra Ramores Sablan, are to be removed from my list of direct beneficiaries due to actions unbecoming of true heirs. Napatigil si Aileen. Pinagpatuloy niya ang pagbabasa. May mga kondisyon si Gregor. Ang pangunahing tagapagmana ay si Ofelia, ngunit may clause na nagsasaad na kung sakaling ito ay mawala o mapatunayang hindi mentally fit, ang lahat ng ari-arian at yaman ay ipapasa sa pangalawang pinagkakatiwalaan, isang hindi pinangalanang individual na taong mapagkumbaba, walang direktang dugong Ramores, ngunit may puso at paninindigan. Napahawak si Aileen sa dibdib. Ako ba yon? Tanong niya sa sarili. Isinara niya ang folder, tinago ito sa ilalim ng kanyang jacket at lumisan mula sa gallery ng walang ingay. Mula sa araw na iyon, hindi na siya ang simpleng tagapag-alaga. Siya na ngayon ang nagdadala ng susing katotohanan. Balik sa Claridad, muling nilapitan ni Aileen si Ofelia. Ma'am,
Hawak ko na ang testamento at hindi kayo ang baliw, sila ang baliw sa kapangyarihan. Ngumiti si Ophelia, nangingilid ang luha. Kung ganun, may pag-asa pa pala. Hindi lang basta pag-asa, ma'am, sagot ni Aileen. May plano na rin akong simulan. At sa mismong araw ng birthday nyo, sisigaw ang katotohanan. At sa unang pagkakataon mula nang ikulong siya, muling nakaramdam si Ophelia ng lakas. Sa katahimikan ng selda, may nanahimik na panalangin. Ngunit sa labas, isang bagyong dahan-dahang nabubuo at ang unang hip ng hangin ay dala ng isang simpleng alalay na piniling tumindig para sa tama. Sa gitna ng katahimikan ng Claridad Mental Wellness Center, kasabay ng tahimik na pakikibakan ni Ophelia at ng lihim na kilos ni Aileen, ay isang mabilis at gahama na galaw sa labas ng kanilang mundo. Si Ivo, tila wala nang pakialam sa batas, ay kumikilos na parang siya na ang legal na tagapagmana ng lahat ng ari-arian. Halos araw-araw ay may dumarating na tao sa ancestral house sa Bacolor. Mga ahente, interesadong buyers at brokers. Pare, kaya nating mabilisang ibenta to. Prime property to ani ni Ivo sa kausap niyang broker na si Alvin. Huwag mo na akong daanin sa appraisal. Bigyan mo lang ako ng cash, kahit 70% ng market value. Kuha na to. Sigurado ka bang ikaw ang may hawak ng titulo? Tanong ni Alvin, bahagyang nag-aalinlangan. May kopya ko. Kami ng ate ko ang tagapamahala ngayon. Bale, ang nanay ko hindi na mentally fit. Nasa facility. Hindi na nagtaka si Alvin. Basta may lagda at papeles, ayos lang. Ilang araw lang ang lumipas, ibinenta ni Ivo ang 2 lote sa likod ng ancestral house at sinimula na rin itong ipatibag ang lumang bodega ni Gregor kung saan maraming lumang kagamitan at dokumento ang nakaimbak. Kasabay nito, si Zandra naman ay abalang-abala sa bangko. Bitbit ang isang power of attorney na peke ngunit mukhang lehitimo, kumpleto sa pirma, notaryo, at ID ni Ophelia na kinuha nila sa mga personal na gamit. Gusto ko sanang i-access ang time deposit accounts ni Mommy. Malumanay niyang sabi sa bank manager na si Mr. Agustin. May medical condition kasi siya, kaya ako na ang pinahawak ng mga transaksyon. Ayan po ang POA. Pinag-aralan ni Mr. Agustin ang dokumento. May record kami ng authorized representative. Siya dapat ang magpakita para i-validate ito. Hindi po siya makakapunta. Nasa wellness facility po siya, undergoing psychiatric treatment. Ayoko na pong i-stress siya. Sabay hablot ni Zandra sa isang folder ng medical records na dawa-gawa. Sa bandang huli, sa tulong ng isang insider sa bangko na matagal nang kilala ni Lucky, na aprubahan ang access ni Zandra sa 2 account. Pinagsama niya ang pera sa isang business loan para sa bagong real estate venture nila ni Lucky sa Bataan. At hindi pa roon nagtapos. Sinimulan din nilang ipasok sa mga private collector ang mga alahas ni Ophelia. Ang mga antigong hikaw, kwintas at singsing, lahat ay isinangla. Ang ilang painting na gawa mismo ni Ophelia ay isinama rin sa collateral para sa loan nila kay Don Melchor, isang loan shark na kilala sa Pampanga. Wala ba kayong certificate of authenticity ng mga artwork na to? Tanong ni Don Melchor habang tinitingnan ang isang painting na may pirma ni Ophelia. Sa NBI po galing yan, pagyayabang ni Ivo. Magagaling si mama noon, pero sayang, tumandat na baliw. At least yung talento, kami ang nakinabang. Habang dahan-dahang nilalamo ng kasakiman ang pamana ni Ophelia, unti-unti ring nasisira ang reputasyon niya. Sa social circles kung saan siya ay minsang pinarangalan bilang pinakamagaling na forensic artist ng Hilagang Luzon, nagsimulang kumalat ang chismis. Narinig mo ba? Si Ophelia daw nasiraan na ng bait. Sayang, ang talino pa naman noon. Pero siguro dala ng lungkot sa pagkamatay ni Gregor. Alam mo bang kinukulong daw siya ngayon sa private mental hospital? At sa gitna ng lahat ng iyon, may isang matandang lalaki sa Maynila na natanggap ang isang sulat na inihabilin sa kanya 3 taon na ang nakaraan.
Si Brando Casimiro, isang dating forensic archivist sa NBI at matalik na kaibigan ni Gregor Ramores, ay tahimik na namumuhay sa isang maliit na apartment sa Pasay. Isang araw, habang umiinom siya ng salabat, dumating ang isang lalaking motorcycle courier na may dalang brown envelope. Sir Brando Casimiro, oo, ako yan. May inihabiling dokumento para sa inyo. Confidential, inilaan po ito para ibigay sa tamang oras. Pagbukas ni Brando ng sobre, isang liham ang kanyang nabasa. Kaibigan, kung binabasa mo ito, malamang ay nawala na si Ofelia sa sirkulasyon. Kung sa anong paraan man, legal man o hindi, huwag mo akong tanungin. Ngunit ang dapat mong gawin, buksan mo ang vault na nasa ilalim ng lumang conference room sa NBI HQ. May code na 110283, kaarawan ng aping pagsumpaan sa serbisyo. Nandoon ang orihinal at tunay na testamento. Ipaglaban mo siya. Nangangatog ang kamay ni Brando habang binabasa ito. Mabilis siyang tumayo, kinuha ang lumang ID mula sa baul, isinusuot ang retasadong blazer ng NBI at huminga ng malalim. Mukhang kailangan ko nang bumalik sa huling misyon. Mahina niyang sambit sa sarili. Naglakad siya sa NBI headquarters kinabukasan. Sa kabila ng kanyang edad, kilala pa rin siya ng ilang junior agents. Pinapasok siya sa loob ng lumang record room na ngayoy ginawang archive. Sa tulong ng code, binuksan ni Brando ang nakatagong vault sa ilalim ng lumang filing cabinet. Bumungad ang isang kahon na metal, sealed at may embossed initials na GR. Binuksan niya ang kahon at nakita niya ang isang stack ng dokumento, ang orihinal na last will and testament, mga video recordings ni Gregor na nagsasalaysay ng kanyang tunay na intensyon at isang liham para sa Supreme Court kung sakaling siya'y mawala. Nagpigil ng luha si Brando. Hindi kita bibiguin, Gregor, at hindi rin natin pababayaan si Ofelia. Mula sa panahong iyon, isang tahimik na paggising ang nagsimula. Sa ilalim ng makapal na ulap ng panlilinlang at kasakiman, may bagong sinag ng katotohanan na unti-unting sumisilip. Sa bawat yapak ni Brando, kasabay ang pagbabalik ng boses ng hustisya na matagal nang pinatahimik. Madaling araw pa lamang ay naroon na si Brando sa labas ng lumang ancestral house ni na Ofelia. Hawak-hawak niya ang isang tansong susi, ang lumang backup key na iniwan ni Gregor sa kanya noong mga panahong parehong aktibo pa sila sa serbisyo. Sa kanyang likuran, nakasuot ng hoodie at salamin ay si Aileen, tahimik ngunit buo ang loob. Totoo bang hindi pa binabago ang mga lock? Tanong ni Aileen habang nagmamasid sa paligid. Hindi babaguhin ni Gregor yan, sagot ni Brando. Alam niyang isang araw ay babalikan natin ito. Pagpasok nila sa loob ng bahay, agad nilang naamoy ang alikabok, pintura at kaunting amag. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon ay naroon pa rin ang amoy ng kasaysayan. Tumahinik silang dalawa habang binabaybay ang hallway papuntang dating art room ni Ofelia. Dito ang sikreto, mahinang sabi ni Brando habang tinuturo ang sahig sa kanang bahagi ng kwarto, malapit sa pinakamatandang painting na gawa ni Gregor. Lumuhod siya at hinawi ang isang lumang carpet. Doon lumitaw ang isang kahoy na panel na may maliit na tornilyo. Mula sa kanyang sling bag, inilabas ni Brando ang pocket screwdriver at isa-isang inalis ang takip. Pagbukas ng panel, bumungad ang isang metal na vault. Kulay itim, may nakaukit na 3 titik, OFR. Ito yon, bulong ni Brando. Ngayon lang ulit ako kinabahan ng ganito. Hinugot niya mula sa bulsa ang maliit na USB-style key. Isa itong special biometric device na inihanda ni Gregor para sa vault na ito. Ikinabit niya ito sa maliit na port. Kumurap ang isang ilaw. Berde. Click. Tumunog ang vault at dahan-dahang bumukas. Sa loob nito ay 3 compartments. Isang envelope na may tatak na Last Will and Testament, isang flash drive na kulay pilak,
at isang bundle ng mga opisyal na dokumento mula sa NBI. Aileen, bagamat nanginginig, ay kusa ng kinuha ang envelope at binasa ang heading, "The True Will of Gregor Ramores. Notarized, recorded, protected." Lahat ng ito, bulong ni Aileen, pinaghandaan talaga ni Sir Gregor. Pinaghandaan niya hindi lang para kay Ofelia, kundi para sa katotohanan, tugon ni Brando. Alam niyang darating ang araw na ito. Isinaksak nila ang flash drive sa laptop ni Aileen. Lumabas ang isang video file. Pinindot ni Brando ang play. Bumungad ang mukha ni Gregor sa screen. Matanda na, ngunit buo pa rin ang boses. Sa kanyang likuran ay ang art room din, kung saan sila naroon. Kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay may nangyaring hindi ko na kayang harapin habang ako'y nabubuhay. Ako si Gregor Ramores, ng malay at matinong pag-iisip, ay idinideklara na ang yaman ko ay hindi para sa mga gutom sa kapangyarihan. Hindi ito gantimpala para sa mga anak kong sina Ivo at Sandra, na ilang taon ko nang nakitang mas abala sa pagpapasikat at paghahabol ng pera kaysa sa pagmamahal sa ina nilang si Ofelia. Ang mana ko, kalahati ay inilalaan ko kay Ofelia bilang buo at tapat kong tiwala sa kanya. Ang natitirang kalahati ay para sa taong mas pinili ang pagmamalasakit kaysa sa dugo, para sa sino mang makapagtanggol at makapagsalba kay Ofelia mula sa kasinungalingan ng sarili niyang pamilya. Kung sino ka man, ikaw ang karugtong ng salinlahing marunong magmahal. Napaluha si Aileen. Napuyo ko si Brando. Hindi ako makapaniwala, pati ang puso niya alam ang mangyayari. Sambit ni Brando habang pinapahira ng panyo ang mata. Hindi lang pala ako alalay. Mahina, ngunit mabigat ang tinig ni Aileen. Pinagkatiwalaan pala ako. Sa ibang compartment ng vault, natagpuan nila ang mga transcript ng mga kaso ni Ofelia noong siya'y aktibong forensic sketch artist. Detalyado ang bawat report. May kasamang mga larawang tinukoy ni Ofelia mula sa mga paglalarawan ng mga biktima na siyang nagresulta sa pagkakahuli ng mga suspek. Lahat ng ito ay ebidensya, ani Brando, na hindi siya nasiraan ng bait. Isa siyang henyo, isang alagad ng hustisya, at ngayon, siya naman ang kailangang ipaglaban. Samantala, sa labas ng lumang bahay, patuloy na nagpapaikot si Ibo ng kasinungalingan. Sa totoo lang, wika niya sa isang media blogger na iniimbitahan niyang interbyuhan siya. Ginawa namin to para kay Mama, kasi kung hindi namin iingatan ang ari-arian, mas lalo siyang mapapahamak. Sa mental state niya ngayon, kahit sinong tao, kaya niyang ipamigay ang lupa. Paano yung sinasabing last will na hawak daw ng isang Gregor contact? Tanong ng blogger. Huwag mong paniwalaan ang mga yan, balik ni Ibo. Fake news lang yan. Ako ang tunay na anak. Ako ang may karapatan. Ngunit sa parehong oras, sa likod ng social media buzz ay unti-unting umuusbong ang katotohanan. Si Brando, sa tulong ni Aileen, ay nag-scan ng lahat ng dokumento mula sa vault at ipinadala sa kanyang dating contact sa NBI Legal Division. Kasama nito ang video ng huling habilin ni Gregor. Nagsimulang magtanong ang mga tao. Isang anonymous Facebook page na pinangalan ng Para kay Ofelia ang biglang naging viral. Nandoon ang mga dating larawan ni Ofelia sa serbisyo, kasama si Gregor sa award ceremonies, mga naresolbang kaso at ang tanong, bakit ang isang babaeng tumulong sa napakaraming tao ay ikinulong ng sarili niyang mga anak? Ang mga komento sunod-sunod, kung totoo to, dapat umaksyon ang gobyerno. Naalala ko siya yung nag-sketch sa kaso ng bata sa Nueva Ecija. Kung may video ng last will, i-post nyo. At habang unti-unting nag-iinit ang usapin, parang naramdaman na rin ni Ivo ang panganib. Hindi siya sanay na siya ang pinagdududahan. At sa tuwing binabanggit ang pangalan ng kanyang ama, bumabalik ang kabiguan niya bilang anak. Kailangan kong tapusin to, bulong niya sa sarili habang sinisilip ang laptop. Bago pa lumabas lahat ng ebidensya, ngunit huli na, nagsimula nang umikot ang katotohanan. At sa bawat pagsisiwalat ng ebidensya, ang kasinungalingan
ay unti-unting natutunaw. At sa gitna ng lahat ng ito, si Ofelia, nakakulong pa rin sa malamig na silid ng klaridad, ay patuloy na humihinga, patuloy na lumalaban at patuloy na umaasang may darating. At ngayon, papalapit na sila. Isang araw ng Miyerkules, habang ang karamihan ay abala sa kani-kanilang trabaho at pamumuhay, isang balitang pumunit sa katahimikan ng social media ang biglang lumitaw. Dating forensic artist, ikinulong ng sariling anak para maagaw ang 15 milyong pesos na mana. May kalakip itong video, ang huling habilin ni Gregor Ramores na kinunan mula sa vault at ilang scanned pages ng testamento na pirmado't notarized. Kumalat ito na parang apoy. Sa loob lamang ng 20 oras, daan-daang libong tao na ang nag-share, nagkomento at naglabas ng galit. Walang puso, ang sariling anak pa talaga. Dapat maibalik kay Aling Ofelia ang hustisya at sa likod ng pagputok ng balita, tahimik ngunit matatag na gumagalaw sina Brando at Aileen. Kasama ang 2 abogadong dating kasamahan ni Gregor sa serbisyo, dinala nila ang orihinal na testamento, mga video file, audio recordings, pati ang mga NBI case transcript ni Ofelia sa Court of Appeals, Special Petition Division. Brando Casimiro, paglapit ng Clerk of Court habang kinukuha ang mga dokumento. Ang bigat ng mga ebidensya nyo, pero siguraduhin nyo pong ang bawat papel ay may chain of custody at authenticated. Walang problema, sagot ni Brando. May affidavit na rin mula sa dating notaryo ni Gregor at sinumpaang salaysay ng isang witness sa pagkukulong kay Ofelia. Si Aileen, sa kabilang banda, ay pinapirma ng affidavit. Isa-isa niyang nilahad kung paano sinadya ni na Zandra at Lucky ang pekeing psychiatric assessment, ang huwad na power of attorney, at kung paanong ginamit ang legal system para sirain ang pagkatao ng isang taong wala namang ibang kasalanan kundi ang magmahal ng tapat sa pamilya. Aileen Ventura, sabi ng isa sa mga abogado, kung hindi dahil sa tapang mo, baka nalibing sa limot ang lahat ng ito. Hindi po ito tapang, sagot ni Aileen. Pagbabawi lang ng dangal na hindi niya dapat nawala. Kasabay nito, inilabas din ng isang investigative news program ang kwento ni Ofelia. Ang dating pinupuri at ginagawaran sa serbisyo publiko, ngayoy biktima ng sariling dugo. Kasama sa episode ang panayam kay Brando, ilang dating opisyal ng NBI at maging ang mga kapitbahay ni Ofelia na nagtaka kung bakit bigla itong nawala. Si Ma'am Ofelia, hindi yan baliw, marunong, matino at marespeto. Sigaw ni Aling Baby, isang kapitbahay, yung mga anak niya ang dapat ilagay sa ospital. Dahil dito, nagsimulang kumilos ang mga grupo mula sa Human Rights Commission at mga advocacy lawyers. Nagsagawa sila ng emergency inspection request sa Claridad Mental Wellness Center. Nang marinig ni Edelmira Cruz ang balita, agad siyang nagpatawag ng emergency meeting kasama ang Chief Medical Officer. May media daw na paparating, sabi ng isang nurse, halatang balisa. May bitbit daw silang order galing Regional Health Authority. Panindigan niyo lang ang assessment report, utos ni Edelmira. Kapag pumasok sila rito, siguraduhin yung mukhang unstable si Ofelia. Uulitin ko, unstable. Ngunit hindi nila naasahan ang biglaang pagdating ng convoy. 2 van ng media, 3 sasakyan ng HR personnel at ang isang sasakyan ng court sheriff na may dalang dokumento. Order of Immediate Release and Investigation. Pagpasok sa facility, mabilis na sinamahan ng media at abogado si Brando at Aileen. Tuwang-tuwa si Aileen nang makita si Ofelia na nakaupo sa isang sulok ng therapy room. Tahimik at nakatingin sa bintana. "Ma'am," sigaw ni Aileen, sabay takbo. Paglingon ni Ofelia, parang may bahagyang liwanag na sumilay sa kanyang mata. Tumayo siya, niyakap si Aileen at sa gitna ng kaguluhan, isang mahigpit na pisil sa kamay ang kanyang ibinigay. "Tama ang ginawa mo.
Mahina ngunit malinaw niyang ibinulong. Tama. Agad siyang inasikaso ng mga abogado at sinamahan palabas ng compound. Habang nilalakad nila ang pasilyo, pinagtitinginan sila ng mga staff. Ang dating pasyente na halos ituring na wala ng silbi, ngayon ay para bang reyna ng hustisya. Lumabas sila ng pasilidad habang dinudumog ng kamera, mikropono at sigawan ng media. Ma'am Ofelia, ano ang masasabi niyo? Bakit po kayo ikinulong? Anong plano niyo laban sa mga anak ninyo? Ngunit hindi siya nagsalita, ni hindi siya tumingin sa kamera. Tahimik lang siyang lumakad, tila bang gusto niyang ingatan ang bawat hakbang ng muling pagkamit ng kalayaan. Ang tanging sinabi niya ay, hindi pera ang pinakamalaking yaman. Ang dangal, pag nawala, mahirap nang ibalik. Samantala, sa bahay ni Sandra, halos hindi na siya makalabas. Ang kanyang pangalan ay laman ng mga balita, forums, vlogs at headlines. Isang video pa nga na nagpapakita ng pakikipag-usap niya kay Edelmira ay biglang lumabas sa internet at agad itong kinuyog ng mga netizen. Grabe! Walang puso! Dapat kayong ipakulong! Pati ang kanilang negosyo na wedding coordination firm ay pinutakte ng 1-star reviews sa social media. May ilang kliyenteng umatras at ang isa pa ay humiling ng refund. Sabay sabing, hindi kami kukuha ng wedding planner na kayang ipakulong ang sariling ina. Si Ivo naman, na ngayon ay nalugi sa crypto dahil sa maling investments gamit ang pera ng inang si Ofelia, ay natagpuang lasing sa isang bar sa Angeles. Hindi na nito makontrol ang media attention at kahit anong paliwanag niya ay pila lalong lumalala ang galit ng publiko. Fake news lang yan, sigaw niya sa harap ng kamera ng isang reporter. Gusto lang nila kaming siraan, kami ang tunay na pamilya. Ngunit wala nang naniniwala. Dahan-dahang gumuho ang mundo ng magkapatid. Mula sa taas ng kayamanan at impluensya, bumagsak sila sa lusak ng kahihiyan at galit ng bayan. Sa kabilang dako habang nakasakay sa van, pauwi galing sa mental facility, si Ofelia ay tahimik lang. Sa kanyang kandungan, nakapatong ang lumang sketchpad na ibinalik sa kanya ni Aileen. Anong balak niyo, ma'am? Tanong ng isang abogado. Hindi ko alam, sagot ni Ofelia. Pero sigurado ako sa isang bagay. Tumigil siya saglit, tumingin sa bintana. Hindi ako babalik para gumanti. Babalik ako para ituwid. At mula sa mga bitak ng kanyang pagkakakulong, muling tumubo ang isang uri ng kalayaan na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga. Ang karapatang lumaban para sa katotohanan. Mainit ang hangin sa loob ng session hall ng Court of Appeal sa Maynila. Ang bawat hininga, bawat tingin, bawat usap-usapan ay tila hinihigop ng tensyon ng araw na iyon. Sa gitna ng mahigpit na seguridad at mga mamamahayag na nasa labas ng gusali, naupo si Ofelia sa pinakaharap, matahimik, dignified at buong tapang. Katabi niya si Aileen, suot ang simpleng beige na blazer, habang sa kabilang gilid ay naroroon si Brando, bitbit ang mga folder ng ebidensya. Sa kabilang dako, nakaupo si Sandra, nakaitim na blazer, pilit pa ring pinapanatili ang maayos na postura sa kabila ng tagguho ng kanyang mundo. Wala si Ivo. Ayon sa balita, hindi na ito humarap pa sa korte at kasalukuyang pinaghahanap ng mga tauhan ng korte dahil sa kasong estafa. Si Lucky naman ay nasa loob ng courtroom tinabihan ng 2 abogado. Tahimik, maputla at tila ba wala ng direksyon ang mata. Tumayo ang huwes, si Justice Cecilio Arpino, isang kilalang hukom sa mga kasong pang-abuso at peking dokumento. Inayos nito ang kanyang salamin, saka tumingin sa buong korte. Ngayon ay babasahin natin ang nilalaman ng Last Will and Testament ni G. Gregor Ramores na idineklarang lehitimo at authenticated ng ating korte sa bisa ng ebidensyang iniharap ni Ginoong Brando Casimiro at Ginang Ofelia Ramores, pati na rin ang mga notaryo, video recordings at personal statements mula sa NBI Forensic Division. Isang court clerk ang tumayo at binasa ang dokumento. Ako si Gregor Ramores, ng matino at malinaw na pag-iisip
ay narito upang ipahayag ang huli kong habilin. Ang kabuuan ng aking naipong yaman, tinatayang 50 milyon at mga ari-ariang nakapangalan sa akin at sa aking asawang si Ofelia, ay hindi ko ipamamana sa aking mga anak na sina Ivo Ramores at Zandra Ramores Sablan. Dahil sa ilang pag-uugaling, hindi angkop sa pagiging tagapagmana ng aking pamana at prinsipyo. Umuntong hininga si Zandra. Si Lucky bahagyang yumuko. Sa halip, ibinibigay ko ang lahat ng ito sa Pusong Tapang Foundation, isang charitable organization na itinatag ko bilang panimula. Ngunit tanging si Ofelia lamang ang aking kinikilalang trustee at tagapamahala. Ang layunin ng foundation na ito ay tulungan at bigyan ng kinabukasan ang mga batang naging biktima ng pananamantala, pang-aabuso at mga batang naulila sa kalye. Bulong ang sumunod sa loob ng courtroom. Ang aking mga anak ay ilalagay lamang sa talaan ng genealogy bilang bahagi ng aking kasaysayan. Ngunit walang karapatang humawak o makinabang sa anumang bahagi ng aking yaman. Sa puntong iyon, napaluha si Ofelia. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pag-ako ni Gregor ng bigat ng desisyong dapat sanay siya ang gumawa. Parang isang mabigat na tanikala ang unti-unting natanggal sa kanyang mga balikat. Tumayo ang abogado ni Ofelia, si Attorney Garces, at nagsalita. Kagalang-galang na hukuman, batay sa ebidensyang iniharap, ang video ng huling habilin ni G. Gregor, ang authenticated testamento, at ang chain of custody ng mga dokumento, ay malinaw po na may intensyon si Gregor na ibukod sa mana ang kanyang mga anak at bigyang proteksyon si kanyang Ofelia Ramores. Sumunod naman ang kinatawan ng Bangko Sentral at Registry of Deeds na nagsumite ng official report na nagsasabing lahat ng ipinagbiling property ng mga anak ay isinagawa sa ilalim ng peke o hindi autorisadong dokumento. Isa-isang ibinalik ng korte ang legal na karapatan ng mga lupa, painting, antique at pera sa pangalan ni Ofelia. Tumayo ang abogado ni Sandra, ngunit agad ding pinutol ng huwes. Sa dami ng ebidensya ng pamemeke ng dokumento, hindi na po ninyo kailangang ipagtanggol pa. Lalo na't ang isang party rito, si Attorney Lucero Lucky Sablan, ay napatunayang gumawa ng peking power of attorney, pati na rin ng medical report na ginamit laban sa kanyang biyenan. Tumingin ang huwes kay Lucky. Bilang isang abogado, ginawa mong laruan ng hustisya. Bilang isang asawa, sinira mo ang pagkatao ng isang ina. At bilang mamamayan, tinapakan mo ang dangal ng batas. Ang hatol ng korte, si Attorney Lucero Sablan ay aalisan ng lisensyang mag-abogado at ikukulong sa kasong falsification of public documents, unlawful detention at conspiracy to defraud. Nanlumo si Lucky. Parang biglang tumanda ang kanyang katawan. Habang nilalapitan siya ng mga court officer upang arestuhin, napatingin siya kay Zandra, ngunit imbes na suporta, malamig ang tingin ng asawa niya. Sa isang iglap, lahat ng plano nila'y nauwi sa pagkawasak. Pagkatapos ng desisyon, lumapit ang clerk sa mesa ni Ofelia at ibinigay ang mga orihinal na papeles. Mahigpit ang hawak ni Aileen sa braso ni Ofelia habang inaabot nila ito. Isinara ni Ofelia ang folder at saka tumayo. Hindi ko inakalang darating ang araw na ito, bulong niya kay Aileen. Pero dumating din, ma'am, at karapat-dapat lang kayo na muling makamit ang dangal nyo. Sagot ni Aileen, pinipigilan ang luha. Makalipas ang ilang araw, isang press conference ang isinagawa upang formal na ilunsad muli ang Pusong Tapang Foundation sa pangunguna mismo ni Ofelia. Kasama si Brando, Aileen at ilang dating kasamahan sa serbisyo. Inilatag nila ang plano para sa mga outreach program para sa mga batang ulila, mga dating kinalathal sa lansangan at mga biktima ng domestic abuse. Ang pera ay hindi para sa bulsa, saad ni Ofelia sa kanyang talumpati. Ito ay para sa mga batang wala ng boses. Kung tinanggal nila ang aking boses noon,
Ngayon, ibibigay ko ang boses na yun sa mga mas nangangailangan. At sa mga huling sandali ng preskon, isang batang babae mula sa Davao ang lumapit kay Ofelia. Hawak ang drawing na may simpleng salita, "Salamat Lola Ofelia." Napayakap si Ofelia. Sa wakas, ang yaman na minsang pinagsikapang agawin, ngayon ay naging daan upang makapagligtas ng libu-libong puso. At sa bawat batang matutulungan ng foundation, mananailing buhay si Gregor, hindi sa pangalan ng kanyang anak, kundi sa pangalan ng pag-ibig na marunong lumaban. Isang buwan matapos ang pagbasa ng huling habilin ni Gregor sa korte, dahan-dahang bumalik sa tahimik na daloy ang buhay ni Ofelia. Ngunit ang katahimikang ito ay may bagong kahulugan. Hindi na ito ang katahimikan ng pag-iisa o kawalan ng katarungan, kundi katahimikan ng kalayaan, ng paghilom, ng panibagong simula. Nasa isang simpleng opisina si Ofelia sa isang lumang gusali sa San Fernando, Pampanga. Ito ang opisyal na headquarters ng kanilang bagong proyekto, Sining ng Paghilom, isang art therapy program para sa mga batang nakaranas ng pang-aabuso sa pamilya. Sa tulong ng Pusong Tapang Foundation at sa sariling kakayahan niya bilang dating forensic sketch artist, binuo ni Ofelia ang programang hindi lang nagpapaguhit ng larawan, kundi nagpapagaling ng mga pusong wasak. "Ma'am, dumating na po yung mga bagong crayon sets galing sa sponsor sa Germany." Masayang balita ni Aileen habang nakapasok sa silid, may hawak na kahon. "Salamat, anak," sagot ni Ofelia habang pinapahid ng banayad ang kamay ng batang si Lino, na ngayoy natutong gumuhit ng larawan ng kanyang ama na nakangiti, bagay na dati niyang kinatatakutan. Ang salitang anak ay hindi na basta tawag lang. Matapos ang legal na proseso at formal na pag-adopt ni Ofelia kay Aileen bilang kanyang anak, mas lalong naging matibay ang relasyon nila. Hindi na tagapag-alaga at amo, kundi tunay na mag-ina sa puso at sa batas. "Hindi ko inakalang magkakaroon pa ako ng nanay," bulong ni Aileen minsan habang sabay silang naglilinis ng silid-aralan. "Lalo na sa ganitong yugto ng buhay ko. Hindi lang ako ang nawalan ng anak," sagot ni Ofelia. "Ikaw rin ay nawalan ng ina. Kaya siguro dinala tayo ng tadhana sa isa't isa." Habang lumalawak ang operasyon ng Sining ng Paghilom, patuloy rin ang pagtanggap nila ng mga bata mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Karamihan ay mga ulila, biktima ng pang-aabuso o batang itinakwil ng pamilya. Kasama ng mga guro, therapist at ilang dating street artist na naging volunteer, naging isang tahanan ang center para sa mga batang daping nawalan ng boses. Samantala, sa kabilang banda ng kwento, si Sandra ay nahatulang makulong ng 6 na taon matapos mapatunayang guilty sa pamemeke ng dokumento at paggamit ng fake power of attorney upang agawin ang ari-arian ng kanilang ina. Sa mga unang buwan, pilit pa rin siyang nagmamatigas. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, unti-unting bumagsak ang kanyang kumpiyansa. Isang gabi sa loob ng correctional facility, habang nakaupo siya sa ilalim ng malamlam na ilaw ng hallway, tinawagan siya ng abogado niya. "Sandra, ani ng abogado. Hindi na rin magtatagal ang proseso ng annulment. Si Lucky ay naghain na ng petition. Ayaw na niyang makasama ka, lalo na't natanggalan na rin siya ng lisensya." Hindi na sumagot si Sandra, hindi siya umiyak. Pero sa loob, may isang bagay na tuluyang nabasag. Hindi lang ang pangalan niya ang nawala, kundi ang kredibilidad, ang pagkatao, ang pamilyang inakala niyang kayang gawing kasangkapan. Samantala si Ibo, matapos mapalitaan ang mga desisyon ng korte at ang pagkalugi ng kanyang mga investment, ay hindi na muling nagpakita. Sa mga huling ulat, nakitang naglalakad dito sa bandang ermita, payat, amoy alak at ilaw wala ng direksyon ng buhay. Isang gabi, sa isang maliit na karinderya, kinausap siya ng isang matandang lalaki na minsang naging kaibigan ng kanyang ama. "Ivo, hindi pa huli ang lahat para sa'yo." "Wala nang saysay," sagot ni Ivo habang nakasandal sa pader. Hawak ang plastik na may lamang serbesa. "Nawala na ang lahat, ni ang ina naming minahal kami."
tinulungan pa kaming kasuhan. Hindi siya ang lumayo, Ivo, balik ng natanda. Kayo ang tumalikod. Hindi na siya sumagot. Sa kanyang puso, bumabalik ang bawat eksena, ang pagkabenta ng mga lupa, ang pekeing dokumento, ang mga panloloko, at sa bawat tagay ng serbesa, ramdam niya ang pait, hindi lang sa lasa, kundi sa katotohanang siya na mismo ang sumira sa kanyang ina. Balik sa sining ng paghilom, isang sulat mula sa New York ang dumating kay Ofelia. Ma'am, tawag ni Aileen habang hawak ang sobre. Galing po ito sa International Truth and Justice Forum. May tatak na gold seal. Pagbukas ng sobre, binasa ni Ofelia ang liham. Dear Mrs. Ofelia Ramores, after thorough deliberation, we are honored to inform you that you have been selected as this year's recipient of the Truth Guardian of the Year Award for your unwavering fight for justice, your contribution to forensic artistry, and your dedication to victims of abuse and trauma through the Sining ng Paghilom program. Kasunod ng sulat ay isang imbitasyon para lumipad patungong Geneva upang personal na tanggapin ang parangal. Bakit ako? Tanong ni Ofelia, tila naguguluhan. Hindi ako bayani. Hindi po kailangan ng kapa para matawag na bayani, sagot ni Aileen. Minsan, sapat na ang lapis at ang puso. Makalipas ang 2 linggo, lumipat si Ofelia kasama si Aileen papuntang Geneva. Sa harap ng mga delegado mula sa iba't ibang panig ng mundo, tumayo siya sa entablado. Bitbit ang larawan ng kanyang kabiyak na si Gregor at isang sketchpad na pagmamay-ari niya mula pa noong 1989. Ang hustisya ay hindi mabilis. Saad ni Ofelia sa kanyang speech. Minsan, inaabot ng dekada. Minsan kailangan mong masaktan ang sarili mong dugo para matuklasan kung gaano kahalaga ang katotohanan. Pero ang hindi kailanman mabubura ay ang katotohanang laging may liwanag sa dulo ng pananahimik. Nagpalakpakan ang buong bulwagan. At sa likod ng entablado, bago bumalik sa upuan, bumulong si Ofelia kay Aileen. Ngayon ko lang ulit naramdaman na may saysay pala ang bawat linya ng lapis ko. Mumiti si Aileen at mahigpit siyang niyakap. At bawat guhit niyo puma, may puso ng katotohanan. Sa huling araw ng tag-init, maliwanag ang araw ngunit banayad ang hangin sa liwasan ng San Fernando. Ang langit ay bughaw at malinis at sa ilalim ng lilim ng isang matandang puno ng akasya, naroon si Ofelia. Nakaupo sa isang bangkong kahoy, may hawak na sketchpad at lapis. Sa anyang harapan, nakaayos sa damuhan ang ilang mesa at isel kung saan abala ang mga batang kasapi ng sining ng paghilom. Lahat sila'y dating biktima ng parahasan, pananamantala o iniwang ulila. Mulit sa araw na ito, hindi trauma ang laman ng kanilang puso. Sa araw na ito, kulay at imahinasyon ang pinipinta nila. Bahay, araw, kalabaw, nanay, at minsan, sarili nilang mga mukha na may ngiti. Lola Ofe, tingnan mo tong ginawa ko, sigaw ng batang si Lino habang tumatakbo papunta kay Ofelia. Bitbit ang ginuhit niyang imahe ng isang bahay na may malaking puso sa bubong. Kinuha ni Ofelia ang papel, pinasadahan ng mata at mumiti. Napakaganda naman nito, Lino, bulong niya, sabay haplos sa buhok ng bata. Alam mo ba kung ano ang tawag dito? Ano po? Tanong ni Lino, masigla. Tahanan, pero hindi lang basta bahay. Yung tahanang nararamdaman mo kahit wala kang sariling bubong. Sa di kalayuan, nakatayo si Aileen, may hawak na sobre. Tinitingnan niya si Ofelia ng may giliw at paggalang. Habang nilalapitan niya ito ng dahan-dahan. Ma, tawag ni Aileen. May dumating pong sulat, galing kay Jana. Napalingon si Ofelia, saka tinanggap ang sobre. Binuksan niya ito at nagsimulang basahin ang liham. Mahal kong Lola Ofelia. Ngayon po ay 17 na ako. Nasa Davao na po ulit ako kasama ang foster family ko. Pero araw-araw, naiisip ko pa rin yung una naping session sa center. Yung tinuruan mo po akong gumuhit ng mata at sinabi mong,
Kahit kailan, hindi kasalanan ng bata ang pagiging inabandona. Simula noon, nagsimula akong maniwala na may halaga pala ako. Salamat po sa pagbibigay ng panibagong pamilya, hindi sa dugo, kundi sa puso. Mahal na mahal ko po kayo. Jana. Napaluha si Ofelia. Ngunit hindi ito iyak ng lungkot. Ito'y iyak ng pagpapalaya. Tiningnan niya si Aileen at nagkatitigan sila ng malalim. Sa dami ng sakit na dumaan sa atin, sabi ni Ofelia, hindi ko akalaing ang kabutihan pala ang huling mananatili. Hindi lang kabutihan, sagot ni Aileen, kundi ang pag-asa na sa bawat batang tinulungan mo ay may bagong kwentong nabubuo. Bumalik ang tingin ni Ofelia sa mga bata. Isa-isa niyang pinanood ang mga munting kamay na gumuguhit, bumubura, tumatawa, nagkukulitan. Para bang isang musika ng paghilom ang ginagawa nila. Para sa kanya ito na ang yaman, ang makita ang mga pusong unti-unting nabubuo mula sa pagkawasak. Maya-maya tumayo si Ofelia mula sa bangko. Kinuha niya ang kanyang sketchpad at sinimulang maglakad sa paligid ng liwasan. Habang binabaybay niya ang damuhan, nagsimulang lumitaw sa kanyang pahina ang imahe ng isang batang babae, nakaupo sa sahig, may hawak na krayola, may munting ngiti sa labi at may bakas ng sugat sa kanang braso. Pinanood siya ni Aileen habang naglalakad si Ofelia sa ilalim ng araw, habang pinupuno niya ng lapis at linya ang bagong pahina. Sa bawat hakbang niya, tila ba unti-unting nabubuo ang bagong kabanata sa kanyang buhay. Hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang tagapagpagaling. Sa di kalayuan, lumapit si Brando, may dalang basket ng prutas. "Ophel," bati niya, "nasa dyaryo ka na naman." Sabi ng isang kolumnista, ikaw daw ang babaeng dapat tularan. Hindi lang dahil lumaban ka, kundi dahil nagpatawad ka. Patawad ang pinakamahirap ituro. Tugon ni Ofelia, hindi tumigil sa pagguhit. Pero kung kaya mong iguhit ang isang bangungot at baguhin ito bilang isang pangarap, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Tumango si Brando, sa katahimik na naupo sa tabi ni Aileen. Sa huling eksena, bumagal ang pag-ikot ng mundo. Ang kamera ay tila humihinto sa frame ni Ofelia. Naglalakad sa gitna ng liwasan, may sketchpad sa dibdib at liwanag ng araw sa kanyang buhok. Walang palakpakan, walang spotlight, walang kamera ng media. Wala na rin ang magarbong bahay, wala na ang mga titulot sa lapi. Ngunit ang kapayapaan na nasa kanyang muka, iyon ang kayamanang hindi kailanman maagaw ng kahit sinong tao. Ang kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng bank account o laki ng lupa. Ito ay nasa dami ng pusong napagaling, sa dami ng buhay na muling nabuo, at sa katahimikang nakakamit kapag ang kabutihan ang pinili mo, kahit masakit. At sa huling iglap ng liwanag, isang batang babae ang lumapit kay Ofelia at tahimik na yumakap sa kanyang bewang. "Lola Ofe," bulong nito, "pwede po bang ako naman ang iguhit niyo ngayon?" Gumiti si Ofelia. "Oo anak, ikaw ang sunod kong obra." At doon, sa ilalim ng araw, muling gumuhit ang kanyang kamay. Hindi lang ng mukha ng bata, kundi ng panibagong kinabukasan. Wakas! Sa mundong puno ng kasinungalingan at inggit, isang ina ang piniling patahimikin, ikulong at sirain ng sarili niyang mga anak. Lahat alang-alang sa kayamanang panandalian. Ngunit sa halip na gumanti, pinili ni Ofelia ang landas ng katotohanan at pagmamahal. Sa kanyang katahimikan, nagsalita ang hustisya, at sa bawat guhit ng kanyang lapis, may pusong muling natutong magmahal. Hindi niya muling hinanap ang karangyaan, ni pinilit ang pagkilala ng mundo. Ang kanyang gantimpala ay makitang muling gumiti ang isang batang nasaktan, muling maniwala ang isang nilimot, at muling mabuo ang pamilyang hindi binuo ng dugo, kundi ng pagkalinga. Dahil sa dulo ng bawat kwento, sa likod ng bawat sugat at pagtataksil, may iisang katotohanang mananatili. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa kung anong naiwan sa iyo, kundi sa kung ano ang naibahagi mong pagmamahal sa iba.
At si Ofelia, isang inang sinubok ng panahon, ang naging patunay na sa katahimikan namamayani ang tinig ng kabutihan.